Umiinit na po ang bakbakan dito po sa Crystal Chess Grand Slam Las Vegas na kung saan sa lower bracket quarterfinals ang mga naglalaban po ito no. Si Karo Nakamura nalalaglag dahil tinalo po siya ni Lebon. Inubos na si Linya Dominguez 2-0. Si Pragnananda na nalaglag dahil tinalo siya ni Fabi. Inubos niya si Kimer 1.5.5. Ito naman pong si Magnus Carlsen na nasa lower bracket na talaga nung nagsimula, kalaban niya po yung nalaglag na si Sindarov dahil tinalo po ni Niman, abay, inubos po ni Magnus, 1.5.5. Ngayon, si Wesley So na kalaban si Nodebek na nalaglag dahil tinalo po ni Arjun Erigaisi, aba, ito nangyari. Natabla po yung first two games nila. Kaya napunta po sila sa rapid tiebreak. At yung rapid tiebreak po nila, yung i-analyze natin. Siyempre, after natin i-analyze yan, pupunta tayo sa upper bracket, analyze din natin yung laro ni Niman doon. Anyway, anong nangyari sa rapid tiebreak ni Wesley So? Tingnan nyo po yung board. Sakit sa mata. Kaya ginawan ko ng paraan. Pumunta ko sa Lichess. Ito po ang chessboard natin ngayon. Tanan! O, di ba? Medyo okay na yung kulay. Hindi na ganun kasaga, mga sir. Anyway, ito po ang nangyaring bakbakan. Tingnan nyo po yung pyesa, ha? O, hindi po yan nasa tama. Ilan po ang sali-saliwa dyan? Aba, 5 ang saliwa. 3 ang nasa tama. Ang tinira po ni Wesley, puti po siya, G3. Ayun. Para mabuksan lang po agad ang bishop. Tapos nag-G6 naman yan. Pagka G6, C3 lang para maharangan naman yung kanyang bishop na sinagot ni Notterbeck ng medyo agresibo. C5 po eh. Ang C5, bakit kaya? No? Siguro para hindi makontrol yung kitna. Tapos gusto niya maitulak to. Kaso matututukan yung queen eh. Anyway, Wesley So, P4 agad ang pinawalan. Number 1 engine move. Binubuksan agad. At pagka takes po dyan, takes. Ayun, na-activate agad yung tore. Ngayon, pagka-activate ng tore, tumira po si Notterbeck ng Knight F6 develop lang na sinagot ng A4. At yung A4, tinirahan lang ng castling. Galing ng casting ang gumalaw lang yung king. Again, yung ruling po sa random chess ng castling, basta walang pyesa sa pagitan nila, ayan, magkatabi, malamang wala, at yung pupuntahan nilang pwesto ay eksakto sa pwesto po ng normal castling sa classical or standard chess, ayan po ang mangyayari. Anyway, pagka-castling po, tumira po ng A5 si Wesley intending to go A6 na sinagot lang ng D5 yan eh. Ayun, no? Hinarangan lang po yung bishop, hindi na po maitira, no? Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-knight E3 develop, hitting the pawn on D5 na hindi dinipensahan, nag-knight C6 counterplay, inatake yung tore. At pagka-atake sa tore, Wesley So umiwas lang while hitting the pawn on D5 na kung saan, ito, nakakabigla, hindi dinipensahan. Hindi niya po tinirahan ng E6. Ayaw niya po sa E6 kasi matatrap yung bishop. Gusto niyang ilabas yan dito later on. No? Ang ginawa po ni Notterbeck, nag-A6. Ayun. Oo nga naman. Eh, kasi atakado yung tore, di ba? Pero Wesley So, wala. Sa'yo na yung tore ko. Rook takes lang po ang ginawa. Sinacrifice po yung tore. Bakit po pinakain yan? Kasi, pag kinapture pala yan, hindi po yan kinapture eh. No? Pag kinapture pala yan, may knight takes D5, yan, pakita ko lang. At yung knight takes D5, going to knight B6, halos walang magawa yung reyna. No? Ibalik ko lang po ng konti. Ang tinira po kasi ni Notterbeck, hindi niya kinapture yan. Siya po ay tumira ng medyo kakaibang knight to B4. Wow, pinakain yung kabayo pero wag po kayo magtataka, hindi po tiniksa ni Wesley kasi pag tinix mo yan, malilibre yung tore mo dahil sa pool yung reyna. Kaya hindi po kinapture yan ni Wesley. Ang ginawa niya, nag-rook D4 lang po. Ayun, hitting the knight na kung saan, eh, mapapatras ka na naman. At pagkatras, malinis. 1 pawn up si Wesley. Umiwas yung tore sa may A4. Sinagot po yan ng bishop E6.
and then nag-knight na po sa F3, intending to castle na yan. Kaya binantayan. Huwag ka mag-castling, inatake yung tore. At pagka-atake sa tore, nag-knight to G2. Wow, gusto talaga mag-castling. At ayaw ni Westing ipalit yung bishop. Kasi yung bishop malakas dito sa diagonal na to. Anyway, nag-rook lang po sa may D8 na sinagot na po ng castling. At ito po ay malinis na one pawn up na. Pero hindi pa yan madali, no? Kasi ang ginawa po dyan ni Noderbeck, nag-win sa may C8, nag-rook sa may E1 para makagalaw yung kabayo, tumira po ng bishop G7, and then nag-D3 lang si Wesley para mailabas naman po yung bishop niya. Ngayon, pagka D3, nag-H6, and after H6, nag-bishop lang po sa may D2, tumira po ng E5, nasinagot lang ng knight to E3 develop, at after knight E3, nag-rook E8, tumira po ng queen to B1. Ayan, medyo pinuposisyon lang ni Wesley yung mga piyesa niya. Etong queen B1 na to, in case na gumalaw to, galaw to, may pressure doon. Ayan. No, medyo mas active siya dyan. Hindi lang yun. Pwede nang magtulak din ng pawn later on kasi nawala po yung idea ng discovery doon. No? Maraming ginagawa yan. Anyway, ang tinira po ni Noderbeck, nag-knight D7. Ang knight D7 intending to go knight C5 na sinagot lang ni Wesley ng rook to H4 hitting the bishop. Tinakpan po kasi. So, pagka-hit sa bishop, nag-atras. At pagka-atras, nag-knight lang po sa may C4. Ito, ang ganda ng knight to C4, ito po ang hataw niyan. Ngayon, bukod sa hataw, na-discover po kasi ito. Okay, ang ginawa dyan ni Noderbeck, nag-queen lang sa C7, binantayan lang, at sinagot na po ni Wesley ng capture sa H6. Yun. Siyempre, kinapture, takes, at ang ending, abay 2 pawns up na si Wesley. Pero may bawi naman. Ito, nakahang ito. Ang ginawa nga ni Noderbeck, kinapture na po yan, binawi po ng pawn, and then nag-king G7 muna, hitting the rook na napaatras lang. At pag-atras, kinain na po yung A5. Ayan. So, ang ending, 1 pawn up pa rin po si Wesley pero double isolated. May pass pawn dito, medyo nakakatakot. Pero ang kagandahan for the side of Wesley, tingnan nyo po yung king side butas. Pwede ata yung mga ganito no? Pwede ata. Anyway, nag-knight to G5 yan. Aba, ito ang trip ni Wes. Mas maganda nga naman. Nasinagot lang ng knight F6. O, hindi ka ngayon makapasok, binantayan na kabayo. At ang tira na yan, sinagot lang ng bishop D5, hitting the pawn. Hindi mo din basta-basta matakes kasi makakapasok. Di ba? Kaya ang ginawa niyan, nag-rook D7 muna, binantayan. Pagka rook D7, nag-queen na doon. Ayun, may mga idea ata, capture. Tapos papasukin dito guys. So, mati. Kaya ang tinira po niyan, nag-knight doon. So, pag nag-knight takes ka, sa pool yung reyna, gagalaw muna yung reyna na pumunta sa E3. At may ganun pa ring threat. Kaya ang ginawa niya, nag-queen to C5 na magtataka ka. Coach, ganun pa rin Huwag kayong magulo, inamon pa yung reyna Kaya ang ginawa ni Wesley, queen move lang. Tingnan niyo yung queen move niya. Mali daw. Balik lang natin. No? Kasi may mas maganda daw queen D3. Di ko alam bakit dun Kasi pinin mo pa yung sarili mo. Pero, yung queen move ni Wesley, ito ito yung pinakamagandang tira para sa akin. Alam niyo kung bakit? Mali yan, pero maganda para sa akin. Kasi ito nangyari dyan Pagka queen F3, mali kasi may knight D2. Pero all of it is part of the plan. Kasi queen G2. Ayan na, makikita niya yung plan. Pagka queen G2, nagtulak ng pawn E5, and then queen H3. Kaya gusto ko yung queen move na yun. Ang threat niya, tutulungan po yung Torres open fight. Ibalik ko lang, dahan-dahanin ko. Tingnan nyo yung queen move na tira niya. Actually, nakakatawa nga simula dito. Yan di ba? Ilang beses siya ititira yung queen Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, hanggang makarating siya sa pangarap niyang square. Ang pinaka-threat niya ngayon, chichikin niya yan dito Anyway, after queen H3, tumira ng E3. Ito pong si Noderbeck na kung saan wala na. Lamang na daw po dito si Wesley, sinimplihan lang po ng F4. At ang F4, iniwasan yung mga counterplay,
Nakadepensa pa nga dito at ayan po rin po yung mga parating na idea. Siguro ang gagawin yan, kakainin muna eh. Anyway, nag-night take sipor yan. Oo nga naman, libre. At siguro naisip niya, pag pumunta ka dito, pwedeng kainin lang eh. No? Tapos pagka queen takes, takbuhan mo lang. No, makakatakas naman ata. Anyway, mali po yan sa kadahilanan na pagka night sipor, may tiradang mapaparisan si Noderbeck. Aba, tingnan nyo yung oras, tambak din pala ng mahigit 5 minuto. Anyway, bishop sacrifice, nag-resign si Noderbeck. Bakit po siya nag-resign? Libre yan. Hindi, kasi may rook h7. Oh, tataas makakain yun. Siyempre, libre ito. Takes, takbo ka. Saan ka tatakbo kahit saan ka tumakbo. Queen takes f7, mate. Kaya Noderbeck, nag-resign na po doon. So, game 1 nakuha ni Wesley So. Anong nangyari sa game number 2? Ito po nangyari sa game number 2. Bilisan lang natin. Tingnan po natin yung pyesa. Alright. Mali-mali. Dalawa lang yung tama. No? So, bibilisan ko lang. Punta lang tayo sa interesting part. Kasi nagkapalit-palit lang ng po ng pyesa yan. And then, nauwi po sila sa very equal na medyo close na position. Ayan. Ayun, napalit na, di ba? So, yan, very equal po. Kung papasin yung normal chess na to eh. So, may weakness siya dito, pero may weakness dito. Hindi magamit ito pandepensa lang. Pero dito, na black din to, pero medyo slightly bad din. So, nagkapasukan po yan ng ganyan. Ito, oh. Ayun. So, equal pa rin daw yan. Oh. Equal pa rin. Pero, tingnan nyo ginawa ni Noderbeck dito. Queen d5. The intention is, pag kinapture mo to, kakainin po yan itong pawn. And then, kakapture into later on, dito po lilipat na at makakapasok sa b6. Mauunahan sa open file. Kaya hindi po yan tinakes. Ang ginawa po dyan, umatras lang yung tore. Na sinagot ng queen c6 at medyo nakakatakot na po ha. Nakapasok yung reyna. Malakas kasi yung dalawang toring to eh. Pagkapasok ng reyna, kinapture lang ni Wesley yung pawn. Sabi niya, sa'yo na yung b6. So, kinapture po yan. And then, tumira lang po ng bishop doon. Ako, medyo tagilid na daw. No? Anyway, ang ginawa po ni Noderbeck, nag-rook lang po sa may f6, hitting the pawn on d6 na medyo pinansin ni Wesley. Tinirahan niya po ng rook f7 na blunder at losing na daw siya. Balik lang natin, no? Medyo na time pressure kasi 1 minuto na lang ang hirap ng position. Ang tamang tira daw is kainin mo lang to. O, ganun lang ang gawin mo. Ngayon, pag tinex ito, may threat siya doon. Bishop takes e4 lang. Simplihan mo lang. Huwag kang kabahan. Kasi yung mga pin, hindi obra yan. Queen f5 lang eh. Solidly madidepensahan yung mga pyesa. Mapapalit-palit pa nga. And then eventually, madali na itabla. Kasi tabla na lang kailangan ni Wesley. No? Anyway, balik po tayo doon. Kasi nga, hindi po tinex ni Wesley. Nag-rook to e6 po siya. Na kung saan rook f7, ayan ang problema eh. Tapos pagka king h6, grabe ka, losing na daw si West. Ang gagawin lang, kainin lang daw po ito eh. Pakita ito daw po yung dapat gawin. Hindi yan ginawa eh. Capture lang dito. Kasi hindi naman pwedeng kainin na ganun yan dahil may queen to a5 lang. Simpleng tira, pero mangingisay ka. Alam niyo ka na threat? Check. Grabe. Yan, winning daw yan. Pero hindi yan ginawa ni Noderbeck kasi pareho silang 1 minuto na lang po yung oras. Napatira po si Noderbeck ng rook to c7. Ang problema sa rook c7, na kapag rook to d7 pa or e7, hinahamon yung tore, umiwas, and then kinapture na po yung e4. Equal na naman. Pero kahit equal, nakakatakot pa rin yung posisyon. Given na time pressure sila pareho, kinapture po yung bishop, binawi po yan ng reyna, and then kinapture yung pawn na medyo hindi na ganun kaganda kasi, boom! Queen d4, hitting the queen, at may pawn takes, madadali ka. Ngayon, ang tamang tira dito is queen b2. The reason is queen b2, madepensahan ito. At yan daw po ay equal. Kaso hindi niya gagawin yun kasi equal means loss. Anyway, bakit po losing yan pag hindi tinira yun? Kasi example, gumalaw yung tore. Kahit saan siya gumalaw actually, may rook to e2. And rook e2 intention is mamatihin ka, mauuna kang mamati. Pagka rook e2 po, sinagot na lang po yan ng queen to c6 para pagka-takes mo, queen yung kakapture. Pero Wasisol, gustong ipanalo na. Nag d5 at naparesign na po si Noderbeck. Bakit nag-resign yan?
No? Bakit nag-resign? Eh, di ba may ano pa? Example, check. Takbo lang. At ang threat nga is again, check. Check. Mamatiin ka doon. Pag umangat ka dito, dito ka mati. Threat pa to. Walang tira eh. Wala pong tira eh. Ang pinaka nakikita ko na nga lang, ano, dito para makadepensa. Pero wala pa rin ata eh, no? Wala talaga. Wala, hindi makaharang pala. Talagang ubos na. Kaya nag-resign na lang si Nodal Pig doon. At dahil doon, Wesley So, move on po sa semifinals ng lower bracket. Ngayon, mabilis lang po nating silipin yung bracketing nila sa lower bracket bago tayo sumilip sa upper bracket. So, ito po yung kabuuan ng kanila pong bracketing. No? So, si Dominguez nga, nilaglag po si Bibi Sara at nakalaban niya po si Icaro na natalo sa upper bracket at nanalo si Icaro kay Dominguez. Yan po yung nangyari. Si Roy Robson, linaglag ni Kamer, tapos nakalaban ni Kamer, si Pragnananda, na natalo sa upper bracket at tinalo ni Prag si Kamer. Kaya ang semifinal sa lower bracket is Hikaru versus Pragnananda. Sa kabilang banda naman, si Wesley tinalo si Sibian. And then nakalaban niya si Nodarbek na nilaglag ni Arjun at tinalo ni Wesley si Nodarbek. Ngayon sa kabilang side, Magnus tinalo si Bidit, tapos tinalo si Sindarov, at eto na ang semifinals ng lower bracket. Walang iba kundi Hikaru versus Prag at Wesley versus Magnus. Yan po yung mapapanood natin. Abay ka, abang yan. Let's go, Wesley. Maulit niya kayang talunin si Magnus kasi tinalo niya po nung round robin stage si Magnus kaya nalaglag eh. Anyway, puntahan natin saglit yung upper bracket. Ito po yung bracketing nila, di ba? So, si Pragnananda, tinalo ni Fabi. Si Hans, tinalo si Sindarov. Naglaban si Fabi at Niman, panalo si Niman. Sa kabilang banda naman, si Nodarbek, tinalo nga ni Arjun. Tapos Lebon, nilaglag si Icaro. Tapos Lebon, tinusiro si Arjun Erigasi. Grabe kakondisyon si Lebon Aronian, guys. So, ang magkalaban po sa finals, walang iba kundi Lebon Aronian versus Hans Mokniman. Siguro, silipin lang natin mabilis yung laro ni Hans Mokniman, yung crucial game. Natabla po yung first 3 games nila eh. Yung dalawang standard, tapos yung first game ng rapid, tabla. Ito po, second game ng rapid, dito nagkatapusan eh. So, tingnan po ulit muna natin yung pyesa ng mabilis kung ano yung nasa tama. Isa lang ang nasa tama, yung kabayo lang. At lahat bali-baliktad na. Puti po dito si Fabi. Nagtira po ng F4. Tamang develop lang. Alright. So, tamang develop lang po sila. Grabe, agresibo si Fabi. Bata ka sa may kingsay. Grabe. Nakita niyo yun? Boom. Kahit inaatake na dito, nag-gasling pa rin si Niman. Matapang po. Matapang, no? Sabay, bumiyak pa doon. Siya pa ang nagbibiyak. Pero sinara. At pagkasara, grabe naman yun. Binigay lang yung kabayo. Ang lupit naman ni Niman. Mga number 1 engine mo po yan, guys, ha. Bakit po binigay yung kabayo? Libre to eh. Pag kinapture mo, takes ng queen, atakado pa rin yung turret. Kaya napilitan gumalaw yan. So, 1 pawn up. Nag-knight e8, and then takes. Clearly better for the side of black. Pa-develop lang. Develop. Umatras. Okay. Gusto mag-sacrifice dito. Mamaya, pero may pressure dito. Lakas ng pressure ni Niman. Okay, tumira po ng knight c7. Tumalon yung kabayo. Mikot-ikot lang. Pre-nebet yung knight d4. Oy, sa kabila, atake. No? Kining mo ba lang? Umatake na nga. Ayan, binubutas na po. No? Binubutas na. Okay. Binubutas na ni Niman yung kabilang side. Oops, dumipensa lang. No? Para hindi may tulak. No? Anyway, nag-king move, pumasok yung kabayo. Oops, binibiyak na. Alright, medyo gusto ko na talaga. Winning na ata ito. No? Nakapasok na eh. Ayan, 1 pawn up na malinis eh. Butas-butas pa eh. Pwede ata gumanito later. Mabubuksan. No? Alright. Okay, papabagsakan yung pawn. At bumagsak na nga. Ayan, I think 2 pawns up na. This is already winning. No? Winning na to. Ayan, dito siguro yun na panalo. Pinakain pa yung pawn. May ganun si Niman eh. Grabe si Niman ah. Galing ah. Pinakain din yung pawn. Pagka-takes mo, hindi mo naman makain dahil may takes doon. Tapos magkakaroon pa ng rook f2. Threatening checkmate doon. Grabe. Kaya yun yung kinapture. Pinin. Pumasok. Rook takes h4. Pusang number 1 engine move guys. Nag-sacrifice. Pagka-takes, pumasok yung kabayo.
nag-queen doon, and then, bumalik, yun lang. Doon nagkamali. Kala ko sobrang accurate. Ano number 1 engine move? Tapos na daw dapat kung siya po ay nag-knight dito. Ayan. Tapos na pag dyan. Or, tumira nito. Kasi pagka rook dito, yan yung force move. May knight h4 lang. Yan yung na-miss ni Hansmock, no? Pag pumunta ka dito, may pin. Bishop f4. Okay? So, pag pumunta ka naman dito, yan kasi yung pinakamaganda, queen h6 with the discovery attack. No? Tapos may ganito pa. Grabe. Yun daw yung mas maganda. Well, hindi nakita yun ni Niemann. Ang ginawa niya po kasi is bumalik yung kabayo eh. Nag-knight g5, gumanon, umikot, magna-knight f4. Winning pa rin naman. Rook f4. Oops, pumunta doon. Okay, napilitan ibalik. Pero ito po ay wala na. Mamatihin na. Lamang pa ng pyesa. Kaya nag-resign na. Hindi madipensahan sabay ito eh. Alright, lamang din ang pawn. Anyway, dahil doon, Hansmock Niemann ang nagbubuan sa finals. Grabe si Hansmock Niemann. Grabe, no? Baka siya pa mag-champion. Pag ganyan. Pero condition si Libon Omronian eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero ako mas interesado ako sa matchup ni Wesley at ni Magnus. Interesting din yun talaga. Abangan po ninyo yung mga susunod na video. Pulito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Salamat sa support. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.